everyone. So ginagawa natin to everyday for the glory of God. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So importante talaga meron kang foundation, relationship with God. Kasi pag wala to, madali kang mabuwag. So yun, another gift, another present from the Lord, itong panibagong araw na pinagkalob sa atin. Kaya present, it's a gift from God. Dito magsisimula yung future, this very moment. Dito nag-decide kung ano mangyayari sa'yo sa kinabukasan mo, kung ano yung intent mo, ano yung pangarap mo, ano yung mga believe, ano pinaniniwalaan mo, ano mangyayari sa'yo. And faith. So, palabas pa lang ako ng subdivision. Ibigay na tayo. Kasi intersection kami ngayon. At namamara ko yung mga galing sa ibang subdivision. Buti hindi lahat. So, ang dami kong priorities, which is also expect na ganun. So, ay ganun. Kasi wala kang ginagawa, mawawalan ka ng sense of purpose in life. So I can do things through Christ, through Jesus Christ, that strengthens me. Sabi sa Philippians, no? Sabi ni Jesus, if you believe, no? Or what you believe in, then shall be done. Tulad ng taong may sakit, tumawag sa kanya, kanyang damit, naniniwala siyang gagaling siya, mawakan lang niya si Kristo. Sabi ni Kristo, kung ano yung pinaniwalaan, it shall be done. Umaling siya, babae na tutubo. Swerte yung mga nakaranas ng panahon ni Kristo. Salamat tayo at hanggang ngayon, hanggang sa henerasyon ngayon, no, nalalaman natin na tayo yung tinapos niya sa mga kasalanan ng mundo. Sobrang taas ng respeto at pagmamahal ko sa Panginoon. Na di mo dapat siya minamak, di mo siya i-disrespect, na kunti mong buhay ko galing sa kanya. Hirap ng ang buhay natin sa mga taong di marunong maging pagpasalamat.
nagustuhan, kuha ka ng motor, uulitin yung procedure. Samantalang may record ka na sa kanila. Bullshit, tsaka hassle. Anyways, at least na-overcome na yung pagbabayad doon na dati pagbabayad ako monthly, pila, nakakainis. And then, yun, nagbabayad na ako through Bangko Makati, Gcash, sobrang ginhawa na. Hindi ka napipila doon ng mga ang daming oras na maubos na yun. Isang oras siguro may pipila ka. Kasi ang reason nila, yung internet daw or yung system, ang tagal daw pumasok. So, hintayin mo yun. Tagal. Kasi palabas na ako ng cares. So, buti may sticker na nakakatawid tayo. Sa labas kasi puro jeep, traffic. Ito, diretso na skyway to eh. Diretso na expressway to. So, napaka-convenient ng ano niya. Ng flow. Traffic flow. So, yun o. Sige, nag-control ako ng topic, no? Regarding pala sa, sa kukuha ng bahay, make sure na maganda yung flow ng traffic. Tapos mataas ang level, hindi binabaha. So, paano masasabi? Paano malalaman kung hindi binabaha? You will check the assessors, no? Share na ako ng tips, no? During my thesis days, pupunta ka sa munisipyo, o kahit sa munisipyo, sa city assessors, malalaman mo yung location yan sa Google Map, tsaka yung color coding yan. Yung lugar na yan low level ba? May red, may yellow, gano'n, may blue. I-indicate ng city hall, city assessors, kung ano yung location na yun. Mataas ang topography, binabaha, or tapos ang pinaka-importante doon, yung fault line. Nakikita mo rin kung ano yung status niya, kung may nasa fault line ba yung lupa or yung pili mong bahay. And syempre, physically, site analysis. Yan ang mga namimiss na mga bumibili ng bahay. So, sige, share ko na rin. Bumili ka ng bahay, maganda lahat. Biglang mamaya, may tae ng baboy. Yung pala malakatabi mo, economic zone. Pag humangin, wow. Pigiri pala na, tapos may anak ka. May ng bata. Buti na. So yun, site analysis, feasibility studies, those two are very important. Pagpipili ka, sa site selection ka. Hindi lang basta design, hindi lang basta gawa, hindi lang basta build. Ayan, pag-aaralan mo. So I have to consult mga professionals. Kasi kung base ka lang dun sa mga foreman, mga experience, hindi naman sa inaano nila natin yung mga capability nila, no? When it comes to execution, natin problema. Pero sa deep search and deep studies, siyempre meron tamang tao yan. Dito na ako sa my church, magandang church, kila Bishop Timothy, shout out bro, pastor. Ang ganda talaga ng church niya. Nakita ko to gaano ka metikuloso ginawa yung church na yun. So, I love to show that church. So, meaning bro, abante bingo naman itong motor na to. Bakit naka big bike kasi bungol no? Hindi makaano yung sa likod. Wala, bungol Ayaw na.
Kasya naman. Takot lang pumasok. Kasya naman pala, boys. Nangyari dito. Parang traffic agad ng aga-aga. Ito pala yung lugar ng thesis ko. It is 4.44. Am I right? Sorry, 2.44 hectares. Worth 150 million yung lupa na ito. Ngayon yung ginawa ko thesis eh. Hindi ko nalaman yung mga site status. Kaya kailangan nyo kumonsult sa architect. Hindi lang basta sa bahay-bahay yan. Hindi lang basta sa construction yan. Meron kaming mga site analysis, feasibility studies, return of investment, ROI, yan, methodologies, constructions. And most of all, theoretical. Ultimo kulay niyan. Tinatawag na HUE. Yung mga meaning yan, mga reasoning yan. Ang architect mayroong reasons behind. Which benefit the person na nagsisik ng architecture. First thing in mind pag sabing architecture, it's an art. It's a combination of art and science. Right. Pag sinabing instilled, na napaka-pure ng intention ng architecture. But for me, I could say one word about this architecture. It's the beauty. It's the beauty of the within and the outside. One word, beauty. The beauty of the design, the beauty of the function, the beauty of its totality. Lalim, no? Ganun ang architect. So why you have to consider architect when you have to build your own dream house, projects? It's the totality. Of the design and the project. Then nagkaroon ako ng parang instinct, no? Na pag nakita ko yung design, it speaks to me. Parang tumingin ka sa mga fine arts, no? Sa mga artists, may meaning yung design, yung kanilang art, no? Ako naman, pag nakita ko yung design, it speaks to me na this one is speaking to me. The plan is talking to me. The design is speaking. Ibig sabihin, nalalaman mo kung architect gumawa o engineer. So, deeper meaning, deep experience. Baga, pinaka-core, no? Na minsan ang hirap ipaliwanag na mararamdaman mo sa loob. Mas makita mo yung structure. Meron siyang statement na reason bakit ganun ginawa ng architect na yan dyan. So ganun, may ganun communication from architect to architect. It's making a statement. He's showing the totality of the project, the beauty, the function.
kami pala more on architecture. Kasi talaga yung pinaka number one ko favorite hindi professional siyempre. So it's more than 15 minutes now. I-upload ko na lang sa YouTube to and share the links na lang. First thing in the morning, have to be there in my first project sa Marikina Woodridge. So hanggang 12 o'clock lang naman ako. And then I'll go na sa afternoon dun sa warehouse naman. Then after that, diretso na ako sa San Pedro. I'm going to go to the UMP RMCB, parang ganun, sa to check and to have a certification for the fault line before mag-proceed dun sa City Hall ng San Pedro for the building permit. Pero sabi ko nga, sa city assessors pa lang malalaman mo na kung ano yung status ng site. Flooded ba to? Topography nito? Tapos yung fault line nito? Yung cultural habitat, water supply, electrical supply. So yun yung totality nun, bago ka mag-move in sa isang place, you have to study the place. Kung okay ba siya, may tubig, may kuryente, may mga sinauna bang puno, meron bang mga endangered animals na nakatira dun, nasisirain mo para lang sa sarili mong project. So lumalalim ang architecture, guys, So hindi ka lang basta gagawa para lang sa sarili mo. You have to fuse with the environment. Teka, parang pumapasok na ako kay Frank Lloyd Wright. So yung organic architecture niya. So ganun, marami tayong mga naging influence at mga architects na nagmarka sa atin, yung mga ginawa nila that speaks to us, to architects and to the people na nagsisik at nakaka-understand ng beauty kasi hindi lahat nakakita yun. Parang meron kang malalim na perception na hindi lahat nakakakita ng ganun. So yun, mahaba na siya, mahaba na 20 minutes. Wow. I hope na walang traffic sa C5. Sige, samantalin ko na. Yung sa mga billboards pala, meron din akong tawag dito, interview with the Vice President of the OOH. Rooks pala, Rooks. Sila yung mga for longest period of time, 20 years na sila, more than 20 years na sila nag-ooperate sa Metro Manila, sa nationwide, ng mga billboards. And I was passed the interview as a operation manager head. Wow. Very corporate attire. Tapos yung initial interview, kausap yung matagal na sa kanila, sa pinakamataas sa kanila, But on Wednesday, oh my gulay, papabunod pala ako ng ngipin. Sige, interview ka na muna. I have to meet muna the Vice President nila. Then saka ako papabunod. Mga pala, ito pa pala ako na magsisilin, pagkakain. So yun, 3 times a day yun. Then may finamic.
Kasi hindi siya pwede bunutin ng namamaga. It's very dangerous. Minsan may mga casualty yung ganun. Or bad effects. Pag pinunutan ka na may ugat na may nerve na connected. Kailangan hindi namamaga. Ayun ang sabi ng doktor. Shout out sa Dr. Hello Kitty. Maganda yung service niya. Medyo pricey ng konti. Pero yung quality naman ng aparatos, ng everything, ng gamit. Versus dun sa way back to 2021. Nagpabunot ako hanggang ngayon hindi pa rin nagsara. Galing 5 years na. May chance na namamaga pa rin siya pag nababangga. Sabi ni Doc, meron pa raw ngipin sa loob. Sablay yung doktor na yan. Parang feeling ko play nice lang yung ngipin ko eh. Yes, may naiwan natin na kasi hindi nagsara. And nag-improve na si Dr. Hello Kitty. Kasi may sarili na siyang X-ray. So may papasok na device. Nasa labas naman merong ibabangga na X-ray yun. Hindi mo na kailangan mag-rent ng van. Kasi may van dati nare-rent si Dr. Para ano yung buong ngipin mo. You have to bite. And then i-x-ray yung buong mouth, yung teeth. So for the record, meron ako dun. And lucky number ko is 888. I was there 8 August 2018, 8, and then August 2021, and then August 2026. So puro August yung pasok ko sa sa Hello Kitty. Lucky number, taya na yun. So I'm going to the C5 na. I don't know kung traffic or not, pero yun na. Medyo mahaba siya biyahe na. Sa kalahating oras. That's why I have this freedom room dito sa loob ng kotse where you could express, be who you are. So ano makikita yung sarili mo, reflect. So I'm recording this video. First is for myself, for my future self. Lulubin na pagkalog ni Lord na 10 to 20 or more than years kung anong pagkalog niya sa atin, na makakita ko pa rin itong video na so I'm talking to you self. You have to improve the moment na mapanood mo itong video na to. Let's do it for the glory of God. Amen. Love one another and share the gospel. Sabi ni Jesus Christ. So yun ang una. Love you all.